I'm Paula. I'm Pam, And we're Two Beast Chicks! And we're back for our episode 17, ganyan. Season 2. This is technically episode 2 of season 2, pero kung running, this is our 17th episode. Ayan. Dahil 17th episode to at bagong taon, Yes. meron din kaming bagong segment. Yes. And it is called Game of Chicks. Ay, mali. Ulit. 1, 2, 3, go. Game of Chicks. Ayan. So, in this segment, maglalaro kami ng iba't ibang games. Ayan. Pero more on talk intensive games. Yes. Ganyan. So, hindi kami dito magsasack race or magka-kangaroo race. Ganyan. Ayun. So, ano lang to? More on pang podcast na games. Yes. Ganyan. Kasi nga, podcast nga ito. Yes. So, sa first episode ng segment na to, ang first game na lalaroin namin ay Who is Most Likely to? Ayan. So, meron kaming mga hinandang mga questions ba yan? Or mga question? Or mga scenarios? Kasi question siya. Tapos, ayun, sasabihin namin kung sino sa aming dalawa yung tingin namin na most likely gagawa ng bagay na yon doon sa question. Correct. Ayan. So, paano ba ang ano natin ito? Sabay nating sasabihin? Oo. Tapos doon mag-explain. Oo. So, anong sabihin natin? Halimbawa, sige mag-trial na tayo ng isa. Ito, nakakatawa to. Who's most likely to lose their phone while it's in their hand? Ikaw. Actually, aminado ako. Kasi very 80-80 yan siya. True. Medyo, may ano ako meron akong scenario kasi na, ayun nga, yung kahit na naalala nyo yung sa previous episodes, nabanggit ko na yung 80-80 na bata, nadadaganan niya yung matalinong bata. Minsan nagsasurface pa rin yung 80-80 na bata. So, ayan, Yes, most likely, ako yung mawawalan ng phone nang hawak-hawak ko siya. True. Ayan, so gano'n ang game. Gano'n ang game. So, possible din naman na magkaiba yung sagot namin. So, i-elaborate na lang namin bakit gano'n ang sagot namin. Okay, pero tulad niyan, very unanimous decision siya. Kasi aminado naman siya. Yes. Okay. So, I will read the who's most likely to question, and then 1, 2, 3 magbabanggit tayo ng pangalan kung sino sa ating dalawa yung tingin natin. Okay? Okay. Next. Who is most likely to sleep through a natural disaster? 1, 2, 3, Paula. Me. As a night shift person. Ayan. True. Alam mo, totoong nangyari yan. Totoong nangyari yan. Doon sa bahay na namin sa Las Piñas na na nagkakagulo yung mga tao kasi lumindol. Lumindol, tapos ang sarap ng tulog ko. Tapos after nung lindol, kwento sa akin ni Kit, yung boyfriend ko, na sa sobrang lakas daw nung lindol, lumabas siya ng bahay, tapos nakalimutan niya na nandun ako sa bahay. Oh my God! Iniwan niya ako. Late na lang niya na-realize. So, pabalik na siya ng bahay na, nandun nga pala siya. Natutulog nga pala siya. Hindi ko man lang siya ginising. Ganon. Very true to life siya. Nangyari siya. Confirm. Merong experiential evidence. Okay. Next. Who's most likely to get into a political debate? 1, 2, 3. Pam? Ikaw. Tama. Alam mo, ikwento mo yung nung time na, pwede ba tayo mag-name drop dito ng Baka sabihin kasi DDS tayo. Well, actually, naman. Dati, pinipigilan ko pa yan siya na mag-post ng mga ganyan-ganyan sa, sa Facebook. Facebook nga ba? Full disclosure, sa Facebook, actually. Facebook na nung time na yun, hindi na ako nagbablog nung time na yun eh. So, ayan, full disclosure guys, ako po ay isang former DDS na talaga, as in isa ako doon sa mga crazy unhinged DDS. Na keyboard warrior. Ako yung dangerous type ng keyboard warrior kasi ako yung hindi lang basta-basta mang-troll. Ganyan, talagang bobombahin kita ng carefully worded opinions na ganyan. Basta I don't wanna say I'm a smart
DDS kasi feeling ko wala namang smart na DDS. Ganyan. Oops. Kasi nung time kasi na yon, parang na-realize ko din na later on na yung pagiging ganon ko is deeply rooted on fanaticism lang talaga. Hindi blind siya, loyalty. Oo, blind loyalty. Hindi siya yung dahil meron talagang basis. True. Na parang naniniwala ako doon kasi meron talagang nagawang maganda para sa sambayan ng Pilipino. Although, ganyan. siguro at that time, kasi nung time na yon, parang bago siyang papasok sa bago pa national CPRRD noon. Politics. And talaga, sobrang naniwala ako dun sa abilidad niya kasi yung yung body of work niya sa Davao din kasi. Yeah, pero yung kasi nung lumabas na yung violation of human rights, yun dun kasi nagkatalo na and then meron pa akong eksena noon na feeling ko pag nadiligan ng dugo ang lupang sinilangan, doon uusbong ang bagong kinabukasan. Parang nung time na yun, sige, okay lang. No sacrifice, no victory. Pero kung human lives na yun, that's where I draw the line. Ay, mali na to. Kasi, di ba, parang, paano mo masasabay kung sino talaga doon yung guilty, sino yung hindi? Di ba? Parang, no, stop. So, yun ang character development at that time. Pero I get into political debates before sa Facebook. Pinipigilan ko yan siya na mag-post ng ganyan-ganyan. Kasi, seryoso siyang topic. Although, yung iba din naman siguro, seryoso din. Pero, ang hirap niya kasing topic. Kasi sobrang maraming taong sineseryoso siya to the point na you get death threats over it. Grabe kayo. I mean, as in, totoo yun. Grabe. As in, sobrang grabe naman yung loyalty niyo na kaya niyong pumatay ng ibang tao. True. Grabe naman kayo. So, parang ayoko siya. Pinipigilan ko siyang magganon-ganon. Kasi, mag-reviews ka ng movie dyan. Huwag kang mag-ano-ano sa ganyan. Kumuta ka na lang about other things, ganyan. Pero ngayon talaga, careful na ako sa mga ganyang topics na about politics, ganyan. Pero, I'm a former. Gusto ko lang sabihin na pa-clarify lang, former. So, meron tayong character development. Ayan. Perfect. Okay. Next. Who's most likely to go one-on-one with a grizzly bear and win? 1, 2, 3, go. Paula. Yes, perfect. Asa very ko eh. Alam mo, for a person na ayaw ng confrontation, ako yung kaya kong Ikaw yung ready sa confrontation. Ako yung ready sa suntukan. Oo. Actually, oo. Ako ayaw ko talaga although siguro ayaw ko lang yung madramang confrontation. Pero kung suntukan yan, sampalan, game ako eh. Game talaga ako. Kung pisikalan, okay na. Oo, pero yung pag dumating na yung magko-confrontation kayo ng words na Englishan pa minsan, hindi ako comfortable, pero kung hamunin mo ako ng one-on-one sa wrestling ring, kaya kitang pedigree. Pedigree! Diba? Kaya kitang pedigree. Walls of Jericho, chokeslam. Chokeslam. Oo. Ready ako talaga. Kahit hindi ko kakila. Basta alam ko na argabyado ako. Kaya kong ipaglaban. Ayan. Yung rights ko. Gangsta yan siya. Kahit kahit yung mga iba kahit yung mga friends ko, yan si ate pag inaano siya ng mga tricycle driver, talagang inaaway ko. Inaaway ko, tapos meron dinadabugan ako. Naiinis ako eh. Kaya basta inargabyado mo ako. Hindi naman ako yung hamunan lang ng away na gusto ko lang may kaaway ako, may kasuntukan ako. Pero may dahilan. May tamang rason naman kung kailan mo ako matitrigger. Yan. Lalo pag yung yung bakit ng chicken joy ko, di mo nilagyan ng gravy. Oh my God, naalala ko. Ito mo yung incident na yun. Oo, ang tagal-tagal kasi nung order, and I've been very, very patient. For perspective lang bumili kami ng Jollibee Chicken Joy. Bakit? Tapos, ang tagal-tagal namin hinintay. I've been very patient. Tinatanong ko, miss, yung ganito. Nasaan na po? Tapos, siguro mga 3 beses ko siyang mahinahon na tinanong. Tapos, dinadabugan ako nung ate. Tapos, parang iniirap-irapan niya pa ako. So, napikon ako. Tapos, nung binigay niya sa akin, okay na, hindi na ako nag-eskandalo.
nakita ko walang gravy, walang utensils, walang tissue. As in, wala. As in, yung bucket lang talaga yung nandun. Sabi ko, talaga, napindot talaga ni Anger. Napindot ni Anger eh. Kasi grabe yung yung pag-anticipate ko, nakakain ako ng masarap, may chicken joy ako, ganyan. Kasama ko pa nun si Git. Kasama ka rin ba nun? Hindi. Kayo dalawa lang. Kasama ko si Git. Tapos, si Git kasi ayaw niya sa ganun eh. Ayaw niya ng mga confrontation sa mga public ganyan. Ako talaga ready akong makipagsuntukan para sa gravy eh. As in, sabi ko, hindi, babalik tayo. Ano yun nakapark SM Bikutan. SM Bikutan. Kung alam niyo yung SM Bikutan guys, yung SM Bikutan, 2 building siya. Tapos, nakapark kami sa isang building. Tapos yung Jollibee nasa kabilang building. Oh my God. Kasi galing kaming grocery eh. Okay. So, di ba yung katapat ng Jollibee? So, bumili kami ng chicken. So, babalik pa kami dun sa kabilang building kung saan kami nakapark. So, halfway na kami Wait, so bakit hindi kayo dun sa Jollibee, dun sa same building? Di ba both buildings may Jollibee? Oo. Di ba yung hypermarket may Jollibee? Hindi, galing kami hypermarket kasi. So, paglabas namin ng hypermarket, bumili na kami. Ng Jollibee? Doon na mismo same building. Sa kayo nakapark? Sa kabilang side kami nagpark. Okay. Kabilang side kami nagpark. So, kumbaga, malayo pa yung lalakarin namin pauwi. Halfway na kami nandun na kami sa bridge. Tapos tinignan namin, kulang yung laman nung Jollibee namin. Sabi ko talaga, hindi, babalik tayo. Balik kami, marcha ako. Tapos alam talaga ni Kit, naaawayin ko yung babae. Kasi talagang tinitrigger ako ng babae na parang feeling ko nananadya siya. Na, grabe talaga. Yung Anger, pinipindot ni Anger talaga yung console eh. Tapos, nung nakarating na kami, alam ni Kit so inuunahan niya ako. Hinaharang ka niya. Hinaharang niya ako, alam niya na pag ako yung nauna, mag-i-eskandalo ako. Tapos, napansin ko na inuunahan niya ako. Tumabi ka nga dyan. Ginanong ko, tumabi ka dyan. Tapos, wala akong gamit. Inaway ko talaga yung ate para sa gravy, guys. Alam mo, kung uso ang smartphone noon, na-video ako. Nag-viral ako para sa utensils, gravy ng Chicken Joy. Pero ready talaga ako makipagsapakan. Pag inargabyado mo ako at hindi mo nilagyan ng gravy yung Chicken Joy ko. So, ayun. Yun ang very memorable And for memory. naman, ang tagal mo rin kasing nag-antay. Parang nasagad na ako. Kasi kaakibat pa nun yung gutom ka, pagod ka, gusto mo nang umuwi, ganun. Gets ko naman, pagod tayong lahat. Pero, grabe naman ate, tinitrigger mo kasi ako. 3 beses na akong, anyway. Okay, relax. Tapos na yun. Tapos na, Joy, take over. Joy, balik ka na, Joy. Okay. So, ayun ang reason. Tsaka alam nila yan. Ready talaga ako makipag-confrontation sa ganyan. Si kuya nga din hayaan mo na. Ginaganyan ako lang. Ganun kami ni Alfred na hayaan mo na. Kami hayaan mo na siya. Hindi. Talagang siya. Hindi ganun. Captain America yan siya, fight for justice. Correct. Hindi ka talaga ng gravy sa Chicken Joy. At saka ang sad kasi ng Chicken Joy, pag walang gravy. Totoo din naman. Diba? That's half the experience. Again, Jollibee, baka naman. Sa inyo. Meron akong inaway na training nyo, pero matagal na po yun. Hindi pa uso smartphone. So, ganun na siya katagal. Hindi po ako, pero umami naman po ako na ako yun, if ever lang merong ibang naka-witness nung eksena na yun. Okay. Next. Who is most likely to be the first to sign up for karaoke? 1, 2, 3, go. Pam. Ako. Actually, ako yung tropa na kapag nasundot ako ng tamang-tama nung alcohol sa inuman with video okay, ako yung mga agaw ng kanta ng tao, ganyan. Siya yung tao sa video okay na hindi niya pinapahiram yung songbook. At kapag masyadong matagal yung songbook doon sa kung sino man yung may hawak ng songbook, meron akong songbook sariling sa phone. Songbook. Yes. Ganon ako ka-ready sa video okayhan. Yan. I'm the proverbial drunk tita sa video okayhan. Ganyan. Merong time na kabisado niya yung number ng zombie. Sa karaoke. At ng kitchen na medley.
Kitchen Nadal medley. Alam mo yan. Ang luma ng Kitchen Nadal medley. Ayan. And I'm not embarrassed, no? Talagang inilalaban ko yan. Pag ano. Tapos pag video okay kasi, tawag yung tumataas yung intensity niyan. Magsisimula tayo sa mga chill na kanta, ganyan. Mga boy band, ganyan. Yung mga mabababa. Hanggang sa pataas yan, magsisimula yan sa Jaya, hanggang sa makarating sa Oprah Winfrey. Whitney Houston, sorry. Oprah Winfrey, sorry. Celine Dion na yan. Ayan. Pag bumanat na ng Alone, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. I Turn to You na yung sunod. Diba? Christina Aguilera na yun. Tapos, yung pinaka-peak talaga is, and yan. Pag bumirit na doon, talaga ang katapusan nyo na. Katapusan na ng lahat. Sabog yung... yung backdrop ng karaoke. Di ba meron ganun? Yung una, yung sumasayaw lang na cute eh. Sumasayaw na cute. Tapos, bandang gitna, meron na yan yung dalawang babae naghahabulan. Ayan. Tapos yung pag alone na, yung mga bulkan na sumasabog. Ganon. May din. So, may progression. May progression. Although, aminado naman ako, pagdating sa, si Jaya, medyo kaya ko pa yan kantahin ng matino eh. Pero pag tumungtong na tayo ng Celine Dion, medyo kailangan may tulong na yon ng Liquid Courage para kahit sumablay yung high notes mo, confident ka pa rin. It's the confidence that counts naman sa karaoke, ganyan. Tama din naman. Hindi yon singing contest. So, yun ay, you have fun at confident ka sa pinagkakakanta mo. Ayun. Saka dati doon sa bilyaran, kasi yung bilyaran na sinasabi namin dati, merong karaoke doon. May karaoke doon. Tapos bawat kanta, 5 piso. Yun. Ganun dati. Pag bumanat ng skater boy, game over. It's the beginning of the end. Oo, game over talaga. Parang every night may skater boy na tumutugtog from Avril Lavigne. Ayan, kasi meron tayong noong mga early 2000s, yan yung mga rockista era imo-imo ganyan. Imo-imo ganyan. Kasi yun yung era ni Avril Lavigne talaga. Ayan, na kaming mga pinalaki ni tita nyo Avril. Ganyan. Next. Okay. Who is most likely to get lost while using GPS? Oh my God. 1, 2, 3, go. Paula. Ay! Uy, ang kapal ng mukha mo. Okay. Okay, sige, why? Kasi boba. 80 Hindi, sabi ko nga sa inyo, she's very book smart, pero hindi siya street smart. Wala siyang street, hindi siya masyadong yun nga, hindi siya resourceful, ganyan, hindi siya pag sa street, dati noon siguro ngayon medyo okay na kasi nga lagi nga siyang nasa labas ng bahay. Pero pag pag dati noon, very 80 nga yan siya sa labas ng bahay. Kasi nga very sheltered nga siya na tao dati. Kaya feeling ko siya, very book smart siya, wala siyang street smarts. Ako naman, kaya ako nasabi na maliligaw pa rin kahit nakagamit ng GPS. Kasi wala siyang, feeling ko, ang weak ng spatial reasoning mo. Ay, totoo. Diba? Totoo. Ang spatial reasoning is yung diba, yung alam mo kung yung nai-imagine mo yung space. Oo, kapag nakita mo. Ang galing mo naman. Diba? Ang weak ng spatial reasoning niya. Kasi minsan, pag naglalakad tayo, especially sa lugar na bago tayo, na hindi natin madalas na pupuntahan. For example, MOA. Ganyan. Ako, nagigets ko na pag nadaanan ko na, ganyan. Kasi I have a sort of, hindi identity kayo, siguro, at hindi rin makakarating sa photographic, pero yung memory ko is yung spatial reasoning ko is fairly strong. So, pag dinala mo ko sa isang lugar, alam ko na, pag nakita ko yung lugar, na-memorize ko siya, yung layout, nabubuo siya sa utak ko. Siya hindi. Kahit ilang beses mo siyang iikot, dead ma. Alam mo, true. Ayan. alam mo, kasi ang GPS, hindi naman niya ipapakita sa'yo yung street view, di ba? Yung lang siya, yung mapa. Yung mapa lang. So, ayun. Alam mo, true nga yan. alam mo kung saan ko yan na-apply. Hindi sa real life sa games. Kunyari sa mapa. Yung, 'di ba yung kunyari Counter-Strike. 'Di ba yung Counter-Strike, isa lang yung mapa niya. Sa isang game, isa lang, marami siyang mapa, pero sa isang game, isa lang yung mapa niya. Hindi ko siya nakakabisado. At isa lang yung view mo, 'di ba? Syempre dapat alam mo na yun. Kasi first person na view. Tapos hindi ko siya nakakabisado. See?
Oh my God, tama ka nga. Spatial reasoning pala ang tawag doon. Yes. Na alam mo yung makakabisado mo yung layout ng lugar. Yes, kapag pag na first person view mo siya, na ganun. Perfect. Ganun pala yun. You learn something new every day. True. Okay, next. Who is most likely to accidentally find a portal to another dimension? 1, 2, 3, go. Pam. Perfect. Alam mo bakit? Siya lang ang naniniwala dyan. Siya lang ang naniniwala na may other dimension at makakakita siya ng portal. So, sobrang tindi ng creative mind niya. Kasi parang din yan, parang self-fulfilling prophecy, di ba? Pag pinaniwalaan mo, most likely may encounter mo, ganyan. Yung sinasabi nila na, kaya nakakakita yun ng sinasabi yung white lady kasi naniniwala siya sa white lady. So, ganun din ako. As someone with with yung creative mind, as a writer, ganyan, parang, ka kasi, exposed ka to different worlds, ganyan. And also, as a wide reader din, ganyan. Ayun nga, medyo naniniwala lang ako sa portal to another dimension, ganyan. Na feeling ko pa minsan pag pumasok ako ng isang coffee shop, pagpasok ko dun sa coffee shop, Victorian England siya. Parang gano'n. Siya lang naniniwala sa ganyan. Siya lang nakakaisip niyan. Ako pag pumasok ako sa coffee shop, iniisip ko anong order ko eh. Hindi kung England ba yun o hindi. Diba? Ayun. Okay. Next. Ay, ang fun nito Yeah. Diba? Okay. Ano next question natin? Gagi nakakatawa to. Who is most likely to ruin a wedding? Oh my God. 1, 2, 3, go. Paula. Oy, bakit? Sige, ikaw muna. Bakit ako? Hindi kasi nga, bilang, for context, sabi niya, ready siyang makipagsuntukan, diba? Yung parang ready to fight siya for, feeling ko, pag meron kang friend na feeling mo, hindi mo bet yung papakasalan, ganyan. Or ikaw yung, if anyone objects to this wedding, speak now or forever hold your peace. Yan. Siya yung biglang, yes, ako po. Present. Yan. Oh my God. I mean, siguro in reality, baka hindi ko naman masyadong gagawin yun in public. Pero papagalitan ko yung friend ko na yun. Bakit ako? Feeling ko lang sa reception ka. Bakit sa reception ka dahil sa kalasingan siguro, ganyan. Okay. Hindi naman yung asin. Magwawala ka. Ang question kasi is to ruin a wedding. Magkakalat ka sa reception ng wedding. Actually, lalo kung open bar. Oo, feeling ko. Truly. Feeling ko doon ka magkakalat. Yun. At na-imagine ko, yung kalat na hindi naman sa yung mag-i-incite ng away, ganyan. Feeling ko yung, kasi ako meron akong drunk self na overly dramatic ako, ganyan. Lalo pag, emotional ako sa mga ganyang klaseng gathering sa weddings, ganyan. As a secretly hopeless romantic, ganyan. Feeling ko ako yung pag nalasing sa wedding, yung sasabihin ko dun sa bride, oh my God, yes, I love you so much, I'm so happy for you, ganyan. To the point na nadidisrupt ko na yung kasiyahan ng ibang tao, ganyan. Diba? So, at least sa magkaibang sa magkaibang portion ng wedding. Oo. True. Ang saya naman dito. Okay. Who's most likely to be late for their own birthday party? Okay. 1, 2, 3, go. Paula. Ayan. As someone na laging late. Chronically late. Pero yung since yung katulad naman na share mo before na fashionably late ka lang, hindi ka naman super duper late. Super duper late, yeah. And yun nga, binabago na natin yun. Kasi nga, tas lalo na pag important gatherings, yan. I'll try my best naman to be there on time. Lalo sa sarili mong party, di ba? Pero not all the time naman. Pero binabago na natin yan siya. Okay. Next. Okay. Who's most likely to DM their friend's ex? Their friend's ex. Okay, 1, 2, 3, go. Paula! Kasi nga, as a someone na ready makipaglaban at
ipaglaban ang friends, ganun. Pero ano yan siya, hindi ko naman siya ginagawa in practice. Kumbaga, tinatrash talk ko lang yung mga ex ng mga friends ko na yung mga nanakit sa kanila. Mga walang kwenta. Mga hindi maganda ang desisyon sa buhay. Kumbaga hindi naman ako for the galit sa kanila na yung i-message ko sila. Parang theoretically pwede. Pero ako, mahilig akong mang-hate ng ganun na sinasabi ko kahit dun sa friend ko na ganito yung nararamdaman ko dyan sa walang kwenta mong ex. Pero never kapag nang-confront ng... Never. Hindi ako ganong person. Kahit text, kahit DM nga, ganyan. Hindi ako. So, ang trash talk ay dun lang sa friend mo about their ex. Tina-trash talk ko lang sila. Tapos I'll hold it against them forever and ever. Yung mga desisyon nila na mali related dun sa mga ex nila. Okay. Okay, next. Who is most likely to text on my way when they're still getting ready? 1, 2, 3, go, Paula! Actually, it's a tie tayo dyan. It's a tie. Alam mo, sa pamilyang to, hindi na pwedeng magsinungaling kung on the way ka na o hindi Kasi naka-find by kami lahat. Find by phone. Naka-share location kaming tatlo. Kaming tatlong magkakapatid. So, hindi ko parang malalaman nila pag sinabi kong on the way na ako. Kung kasi, totoo ba na on the way na? Kasi makikita nila ako sa mapa kung nasan ako. Ayun. So, ano na yan? It's actually, a thing... it's a thing of the past na yan dito, at least sa amin kasi meron na kaming ayun nga, kasi hindi mo naman pwedeng lahat ng tao i-share location nila sa'yo, diba? So at least dito sa family, kasi for security reasons din yun kaya namin ginagawa. So ayan, pero dito it's a tie nga, ganyan na medyo oo. Pero ano yan, parang for me, life hack yan yung magsha-share ka ng location to pwedeng kung ayaw mo sa jowa mo, sa nanay mo na lang. Oo. Anyone close to kasi you. Kasi meron akong nakilala din na parang ayaw nila kasi sa akin normal lang yun na i-share ko yung location ko sa sa boyfriend ko, sa pamilya ko. Pero sa kanya, hindi yun. Feeling niya, invasion of privacy yun. And okay lang yun. Pero sa amin, works kasi talaga yung yung mag-share ng location. Alam mo, kahit sa sa two best friends ko, naka-share yung location. Kay Jackie, naka-share yung location. Kaya, every time magkikita kami, hindi kami nagtatanong na, saan ka na? Tinatrack lang namin ng isa't isa. So, ganun. Parang, yun, life hack yun for me. Tapos, lalo na kapag, kunyari, yung jowa nyo, nagpapasundo kayo sa jowa nyo, or kailangan nyo sunduin yung jowa nyo, hindi nyo na kailangan tanongin every now and then. Itatrack nyo na lang sila. Yun nga lang, gumagana lang to sa mga Apple phones. Yes, Apple phones lang. At kapag nakakonect sa internet. Yeah. Pero life hack yan. Gusto nyo, baka i-try nyo din. Kung ayaw nyo sa mga jowa nyo, sa nanay nyo na lang. Yan. Ayan. Basta din yun sa security reasons din. At saka pag nawala yung phone mo, di ba, makikita. Matatrack mo pa din. Matatrack pa din. Ganyan. Yep. Next. Okay, next. Who is most likely to be mistaken for a celebrity? Wow. 1, 2, 3, go. Me! Ang kapal ng mukha. Pero have you ever been? Hindi. Na Wala. Ako, oo. Alam mo sino? Alam ko na. Ang pambansang Yobab. Si Yobab. Akala nila ako si Yobab. Seriously, Tapos, alam mo, ang mahirap pa dyan, parehas kami ng last name. Castro din siya. Kaya akala nila, kamag-anak namin siya. Pero literal, merong isang time na I went to a night out with friends. Tapos dun sa pinuntahan namin, may mga nagpapapicture sa akin. Sabi, can we take a picture with you? Sabi ko, why? Sabi ko, tapos yung nagpapapicture sa akin, very pretty girl siya na very heart evangelista-esque ang ang pormahan niya. Tapos yung itsura niya, very Chinese girl na tapos nag-i-English Hindi ako sure kung Pilipino siya. Kasi the whole conversation namin, nag-i-English kami. So, parang, can I take a picture with you? You're so cute in person. Do you know me? Sabi, do you know me? Sabi, you're the vlogger. No! Sabi, no, I'm not her. Sabi, ganyan. So, I thought you're her, but let's take a picture anyway. Sabi so ayun, nagpicture kami, inom kami, sayaw kami, all night, ganyan. Kahit paglabas din namin nung venue, ang daming lumalapit. Picture naman dyan, Yobab.
Kuya. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, kuya. Yobab. Ay, si Yobab ang si kuya, si ating Heart Evangelista, at si Yobab. Shoutout sa'yo. Hello, lagi kaming napagkakamalan nila either kapatid mo, or pinsan mo, basta relative or mo, girl. altogether. Ikaw altogether. Ako talaga definitely may mga nagpapapicture. Sabi ko, ay, hindi mo ako si Yobab. Alam mo, merong nagsabi sa akin na katrabaho ko na, uy, Paula, ang cute-cute ng ate mo. Sabi ko, ha? Bakit? Saan mo nakita? Bakit siya cute? Di ba siya si Yobab? Sabi ko, hindi ko siya kapatid. Pero same lang kami ng last name. Pero shoutout sa'yo, Yobab. Feeling namin, we are distantly related to you, siguro. Malay mo naman din. So, ayan, email mo kami. Collab tayo, Yobab. Tayong mga Castrong Yobab. Mag-collab tayong tatlo. Ayan. Collab ng mga Castrong Yobab. Ayan. True. Ayan. So, ayun. Pero may nakapagsabi ba sa'yo na meron kang kamukhang artista? Wala naman sinasabi. Pero merong one time na na parang parang never ko na-experience in my life na may nagganon sa akin. Nagpunta ako sa munisipyo ng Las Piñas. Kasi bumili. Nag-apply ako kumuha ako ng sedula. Sedula ba yun? Yung tax. Kumuha ako ng sedula. Tapos, nakuha ko na yung yung sedula ko. Tapos, paalis na ako ng munisipyo. Tapos, meron akong nasalubong na babae. Tapos, sabi niya sa akin, tapos parang nagulat siya. Gumanon siya. Tapos, nilingon ko siya kasi parang nagulat siya sa akin. Sabi niya, Ma'am, ang ganda mo. Sabi niya. Sabi niya gano'n. Okay. Sabi ko, ay, thank you po. Grabe. Tapos parang, nag-shine na yung buong araw ko. Ganda na ng araw ko. Lakas ka maka good vibes parang dobling tingin siya sa akin. Ma'am, ang ganda mo. Sabi niya. Ganon. Hindi nyo kaya. Oo, pero parang once in my life ko lang yun na-experience na merong. Tas stranger yun As in, hindi ko siya kilala. Oo. Nakakatuwa naman. Pag nakita niyo ako, gano'n din niyo ako. Para gumanda yung araw. Hindi, joke lang. Okay. Ako naman may nakapagsabi sa akin na ang look-alike ko daw, aside from Yulin, Yobab, si Bianca Lapus. Kilala mo si Bianca Lapus? Yung asawa ni Bong Navarro. Hindi ko alam. Girl, nag-asawa ba sila? Hindi ko alam. Ayun, Google mo na lang. Paki-Google na lang po Bianca Lapus. Ganyan. Para daw akong plus size na Bianca Lapus. Kasi ano talaga siya, yung para feeling ko parehas kami ng tabas ng kasi maliit din yung mata niya Tapos very mapanga siya, ganyan. Pero tas ako lang yung parang manas. May beke. May beke sa dalawang pisngi. Ako lang yung manas na Bianca Lapus, ganyan. Yun yung may nakapagsabi sa akin na yun yung kalook-alike ko na artista. Ako walang sasabing Oo. Pero I think it's better to be called maganda. Mamang ganda mo kaysa yung may kamukha kang artista, 'di ba? Grabe yung experience. For memory yun. Yes. Nagtumbling si Joy, ganyan. Totoo. Hindi, yun, lumabas siya dun sa yung core memory, yung umiilaw. Yung umiilaw na memory. Okay. Next. Ayan. Who's most likely to send their food back at a restaurant? Okay, 1, 2, 3, Paula! Ayan. For the dahil nga ayaw niya hindi siya nagtotolerate talaga ng incompetence everywhere. Incompetence and injustice. Ayan. Grabe yung injustice. Grabe yung injustice, Chicken Joy. Injustice agad sa Chicken Joy. Hindi. Ang sa akin lang naman is binayaran ko naman kasi yun. True naman. Binayaran ko naman yun. And naman, wala naman akong niyurakan na iba. Saka hindi naman ako for the, hi, kuya, ganito, ganyan. Hindi naman ako ganyan. Siyempre mahinahon lang, kuya, parang hindi po ito yung in-order ko. Ganyan, ganon. So, very mahinahon pa rin naman. Pero pag pinaandaran mo ako ng kayo na nga yung mali. Nagdadabog ka pa. Dinabog mo pa yung kanin ko. Ay, talagang makakatikim ka sa akin talaga. Ito-chokes lang kita. Ay, chokes lang kita. Kasi sa mesa, para jokes
Slam mo siya sa mesa. Oh my Sayang. God. Ganda nun, ang ganda nun. Kung walang ibang consequence yun, ginawa ko yun. Wala akong babayaran, wala akong masasaktan. Hindi ka ba pupulis? Oo. Gagawin ko talaga siya eh. Next. Okay. Ano ba yan? Okay. Ano ba yan? Hindi na siya nakaget over. Hindi ka lang. Who's most likely to think they can talk to animals? Me! Uy, alam mo, totoo yan. Alam mo kasi, sa amin, we both love Animals. Hindi animals in general. Siguro dogs. We both love dogs. We are dog people. Although, cats din. Okay din ako okay sa din cats. Ganyan. Yun sige, marami. Pag sinabi mo kasi animals, sobrang dami. So, we're just limited siguro sa dogs and cats. Yung mga domesticated na animals, ganyan. We both love naman dogs and cats, pero between sa aming dalawa, feeling ko, siya yung True. mas super duper, supercharged yung kanyang love for dogs and cats. Kasi siya, parang napagkaitan kasi tayo ng dog love nung bata kami. Kasi yung si daddy, ayaw niya ng kahit anong animal sa bahay. Animal. Iba yun. Ayaw niya ng pets. Ayaw niya ng pets. Ang gusto niya lang na pet ay isda. Kasi low maintenance ang isda. Tapos kung magdudumi man siya, dun lang sa aquarium niya. Tapos, basta meron siyang meron nga siyang pet na arwana dati. No, si Jumpy. Si Jumpy. Talagang nag-jump siya. Talagang nag-jump siya outside of the tank at yun ang kanyang katapusan. Pero mo kasi, si Jumpy, love na love yun ni Daddy. As in, totoo. As in, parang siya yung equivalent ng mga pangsabong na manok. Ganyan. Mas mahal siya nung dumating si Jumpy sa bahay namin, parang siya yung naging favorite child. Totoo. Alam nyo, pag nagba-brown out, ang una niyang chinecheck, yung mga isda niya kung may oxygen. Hindi yung kung okay yung mga anak niya. Hindi chinecheck kung nasan kami. Chinecheck niya. Na-charge na ba yung battery ng oxygen? Kasi, di ba yung oxygen, merong portable na oxygen. Yung backup na oxygen. So, kailangan na-charge yung mga battery nun. Yung kasi, mga rechargeable na battery. True. Kasi nung time din kasi na yun, parang hindi pa gaanong stable yung Meralco. At least sa area namin sa Taguig, laging may rotating brownout doon. So, laging may time na nawawala kami ng kuryente, minsan for greater than 24 hours, mga ganyan. So, ayun nga, mas important. Nung dumating nga si Jumpy sa buhay namin, ayun. Tapos siya, parang 3 beses in-upgrade yung yung aquarium niya. Dati kasi maliit lang siya. Tapos lumaki siya ng lumaki, parang lumalaki din yung aquarium niya. Kasi sobrang laking lumaki talaga ng arawana. Sobrang haba. At saka nung time kasi na yun, 'di ba, parang ni-regard ang I think naman sa belief talaga sa mga arawanas, they bring luck talaga gano'n. And ayun, feeling ni Daddy nung years na kasama namin si Jumpy, talagang siya yung source ng namin ng swerte sa negosyo, especially noon talaga sobrang lipad nun yung negosyo ni Daddy nung nandun si Jumpy sa bahay. Kaya talagang pinapakain yun ng grabe pakain dun ba? As in yung maliliit na isda, Capis. yung pinapakain dun, tapos binibilan siya every other day ata or every 3 days. At ang mahal nun nung time na yun. Ayun. Minsan nga merong pinapakain din ng tipaklong Ipis minsan. Ayan. Pag Jumpy. So, kadiri. Joke. Ayun. So, ang gusto lang ng pet ni Daddy is isda. So, ayaw niya talaga ng dogs and cats. Actually, alam mo, yung mga cats, pinapahuli niya. As in, tas nililigaw yung mga cats. I mean, pangit na pangit na practice yun. Wag niyo gawin yun. Pero, yun. Tapos, meron ng time nun na meron kaming kinuha na stray na puppy. Ayaw niya talaga. So, parang feeling ko, na-deprive ako nung ganong love. Nung ganong childhood love. na So, tapos nung nawala si Daddy, si Mama kasi, dog person din si Mama. True. Meron din siyang mga dogs nung dalaga siya. So, merong nag-donate o nagbigay sa amin ng Dalmatian. Yun yung first dog namin as first pet na family pet. Pet. Well, bukod kay Keso tsaka kay Brownie. Iba pa si Keso, si Brownie. Blackie.
Brownie. So, Ay, sorry, Blackie. Blackie pala. Si So, Keso siya si Blackie. merong dogs before. May Aspins kami before. Si Keso, tsaka si Blackie. Tsaka si Blackie. Pero wala na rin sila nung time na yun. Tapos, so, niregaluhan kami ng Dalmatian. Although, nung time na yun, hindi pa kasi kami marunong mag-alaga ng dog. So, siya, nasa cage lang siya. Tapos, hindi siya naturuan na maging house dog. So, ayun. Tapos, after nun, ang naging next pet na namin ay si Coco. And at saka si Scrappy. Si Scrappy did not make it. Kasi napabayaan sila ng ilang weeks. True. By the time na nakarating sila sa amin, may sakit na sila. Tapos si Coco lang yung nag-survive. Si Coco lang nag-survive. So, doon ko na-experience talaga na yung love ng dogs nung naging dog ko si Coco. Kaya grabe yung din nung nawala si Coco. Kasi, pero super tumagal siya sa atin. Tumanda, old age talaga ang niya. Namatay siya of old age talaga. So, tas yun, parang ako talaga, I love dogs. And cats din naman. Pero kasi, yung energy ko, hindi kayang sabayan ng cats eh. Kasi ako, very dog energy ka kasi. Very dog energy ako na gusto ko yung, yung okay, maglaro tayo, ganun. Yung cats kasi very nonchalant sila. Nonchalant. Tapos, although, pag pinili ka ng cats, very special ka din naman. So, ayun. Pero hindi kasi sila, yung energy nila, hindi kasi on all the time. Compared sa aso na talagang game sila palagi. Tsaka hindi mo sila pwedeng yapusin. Hindi katulad ng mga dogs na pwede mong yakapin. Gusto nila yung niyayakap sila. Ang pusa kasi, parang sila yung masusunod. Oo, true. Gusto nilang yakapin sila. Ganun. Ayun. Tapos, yun, kinakausap ko nga sila like normal people. Ganyan. Ayan. So, minsan nga mas gusto kong kausapin sila kaysa sa normal na totoong tao. Kasi mas okay, nakausap yung mga aso na lang. True. At saka kasi, you feel like pag kinakausap mo sila and then the way they look at you, parang naiintindihan ka nila. Gets nila. Parang meron din silang konting sentience sa nila na. Yeah, we love dogs. Yes. We love them so much. Okay. Next question. Who is most likely to accidentally forget something important at home? 1, 2, 3, go. Paula. Bakit ako? Okay. Kasi pag hindi ka nire-remind na kapal ng mukha mo. Defensive. Hindi. Kasi parang sa ating dalawa, feeling ko, ikaw yung mas maraming instance ng may limot. Ganyan. Mas marami ako score. Bilangan pala dito ng ng limot. Aminado naman ako, meron ako limot factor, pero feeling ko mas marami kang. Totoo ba? Parang so bakit ako sa tingin mo? Hindi, feeling ko kasi hindi ako eh. Kaya dapat ikaw. Visit. Pero in my mind, kasi ako, pag lumalabas ako, hindi ko alam kung may ganito ka rin or may ganito rin kayo. Yung pag lumalabas ako ng bahay, lagi akong may internal checklist. Cellphone, wallet, susi. Ako din, same. Diba? Same. Cellphone, wallet, susi, ID. Yun lagi yung ko. Kapag nandun na ako, okay na ako. Pag na meron ko yung 4 na yon, cellphone, wallet, yung ID, company ID. Pero feeling ko, this will happen lang sa mga bagay na hindi natin normally dinadala. Everyday, ganyan. So, katulad yan, halimbawa, may filming tayo, tas nagdala ka ng mga abubot mo. Tas hindi ko makakadala. Ayan. Ako din, aminado din ako ganyan. Pag hindi ko normally dala, ganyan, ang tendency makakalimutan ko. Okay. Ganon. So, minsan ayan. It's a tie. Minamumble ko pa yun out loud. Cellphone, wallet, susi, ID. Cellphone, wallet, susi, ID. Okay na ako. Pwede na ako umalis sa bahay. Ayun. At saka ang rin kasi, dahil nga, ayun nga, aminin na natin, nagkakaedad na tayo, minsan yung memory natin hindi na ganoon ka sharp. 'Di ba? So, ako, ang ginagawa ko, kapag alam ko na meron ako, halimbawa may event ako the next day, lahat ng kailangan ko for that event, i-prepare ko na the night before para isang pulot na lang pag aalis na ako. Alam mo yan yung hindi ko ginagawa. Ganon. Ikaw, for the checklist ka, bago ka umalis, right before ka umalis. Pero like kasi, yun yung normal na
dinadala mo pag lumalabas ka. Pero kunyari may event ka the next day, tapos may kailangan kang bitbitin na hindi mo binibitbit everyday, possible nga na makalimutan mo. Kasi hindi ko siya ginawa the night before. Hindi ko siya pin-repair the night before. Hindi ka ganon. Hindi ka for the prepare. Kasi ako ganon ako. For the prepare talaga ako the night before. Hindi. Usually ginagawa ko siya 5 minutes bago umalis. Hindi. Habang hinihintay lumamig yung kotse. Ay, uminit yung kotse. Yung pag pinag-start okay. yung kotse. I-start mo muna, tapos parang babalik warm up. ako. Okay, kaya okay. mostly talaga laging may nakakalimutan. Well, I guess it's a tie, no? Kasi yung mga normally na dinadala mo, yun talaga ang hindi prone sa limot. Pero yung normally na hindi, tapos hindi mo pin-repair, ganyan. True. Ako din may mga ganyan ako. Kasi as a teacher, 'di ba? Syempre, kung may mga pakulo ka minsan sa class tas kailangan may prep. Minsan yung prep nadadala na din minsan ng katamaran. Ay, bukas na yan, kaya ko na yan. Ayan. So, kinabukasan, sa sobrang madali mo na ngarag ka na, ganyan. Ang dami mong nakalimutan, ganon. So, alam mo, ang isang hindi things na ang nakakalimutan ko. Ang nakakalimutan ko, events. As in yung event mismo. Like for example, bukas na pala yung ganitong lakad ko. Bukas na pala yung ganito. Buti nga ngayon, uso na ngayon yung kinakalendar. Calendar. Kinakalendar yung mga like yung mga kitaan namin ng friends ko, nakakalendar sa akin. Kasi like for example, si Apple, irarabay niya ako, bukas may ganito kang event gantong oras ka dapat aalis. Kasi ganun na yung very smart na ang calendar ng Apple. Gantong oras ka dapat aalis. Ito yung location, ito yung time, ganyan. And I think that's very helpful. There's no shame in, yung putting your events sa calendar. Kasi, syempre, ang dami nating ginagawa. Ewan ko sa inyo pero marami kami ginagawa, marami kami iniintindi. At saka nakakatuwa na yung friends mo. Sige, send ako ng calendar. Very titang-itaan na talaga may calendar invite. True. As in, kahit ako, pag naglalagay ako ng calendar ko, ini-invite ko rin yung mga friends na kasama ko dun sa calendar invite. Para para walang limutan din. Alam mo yun? Parang... True. Ayun na. Saka bukod kasi doon, prepare mo din mentally yung okay, sige, bukas ganito, gising ako maaga, gantong oras ako dapat aalis. Alam mo kung paano i-schedule yung katawan mo, yung araw mo, yung mga gawain mo, ganyan. Okay. So, life hack, mag-send kayo ng calendar invite. O kung gusto nyo kami imbitahin, calendar invite po, please. Calendar invite, please. Next question. Okay. Who's most likely to take a month to respond to an email? Okay, 1, 2, 3, Wala. Parang feeling ko both. Hindi, work email yun. Iba yung work email. Pam, agree. Agree ako sa personal email. Alam mo, bukod sa personal email, pati sa chat, ang tagal-tagal dyan mag-reply. Alam mo, pet peeve ko kayo. Napunta na sa pet peeve, pero nakakainis yung mga naka-active now naman kayo, tapos hindi naman kayo nagre-reply ng na mabilis sa chat. Sa chat. Well, sa email, hindi naman kita ini-email, pero sa chat sa chat. Kasi, ang primary parang mode of comms ay chat na talaga. Oo. Well, ako, to tell you honestly, nababasa ko naman na yan. Pero ang... Nino-long press niya lang. Oo, long press. Tapos, sa utak ko, nag-reply na ako. Okay. Pero hindi ko siya tinayap. Ano ba yan? Hindi ko siya tinayap at hindi ko sinend. So, sa isip ko, na-replyan ko na to. Pero pag nabalikan mo pala, shucks, unread pa pala siya. Oo. Ganyan. So, ako kasi, parang, ayun nga, balik tayo dun sa maraming ginagawa, maraming iniintindi. Parang feeling ko kasi, pag end of day ko na sobrang pagod na ako all day sa trabaho, parang wala na akong emotional energy para mag-reply sa mga text, sa mga messages, ganyan. So, unless, ako kasi, ang ko sa weekdays, kung hindi kita boss, hindi kita publisher, hindi kita nanay, hindi kita kapatid, hindi ka important, hindi ka urgent sa ganyan. Okay. Oo, kasi ang daming, lalo ngayon, kasi nag-active ako ngayon sa mga groups kasi hiring kami sa aming company. So, nagpo-pull din ako ng pwede naming maging mga scholars, ganyan. So, ang dami nag-i-inquire. Tapos, ayun, syempre, ang daming messages, ganyan. So, pag hindi familiar yung name mo dun sa messenger ko, i-ano mo na kita for later ka, ganyan. List priority ka. Oo, list priority ka. So, ang i-check ko is kung nanay ba kita, publisher ba kita, boss ba kita, ganyan.
Actually, pwede din co-educator ba kita? Ganyan. Ka-team ba kita? Ganyan. Or kapatid ba kita? Ganyan. Tapos, sa friends, ang nasa top list ko lang ay si Sydney Bascon. Yan, siya lang. So, pag hindi ka doon, sa mga taong yun, hindi ka priority. So, ayun, parang, kasi din ayun nga, nire-reserve ko nga yung aking energy din. Don't feel bad. Pag hindi naman ibig sabihin. At saka yung active status na yan, ang ibig sabihin lang yan, guys, may internet ako. Hindi ibig sabihin. Uy, hindi. Merong active 3 minutes ago, ganyan, pag hindi mo, ikaw active now Talaga ba? Oo. Hindi ko naman hawak lagi yung phone ko. Pag siguro at the time na mini-message kita, hawak mo yung phone. Alam mo, hindi ko yan siya chat. Ko siya, tinatawagan ko siya, video chat ko siya. Pero sumasagot naman ako pag video chat. Sumasagot naman siya. Tapos most of the time, pag tinatawagan mo siya, nakahiga siya. So, ibig sabihin lang nakakonect siya sa internet, pero nanonood siya ng something. Nanonood lang ako nag-stream lang ako. So, bali yun, relax time yun for me. Kaya alam ko na talaga kailangan tawagan mo Ayan. So, ganyan. So, don't feel bad na eventually naman magre-reply ako. Give me 3 to 5 business days. So, may SLA din yung reply mo. Kasi naman, patawarin nyo na yung mga tita yung pagod, no? Kasi nga, nire-reserve na ka lang namin yung energy namin para sa mga important things. Ganyan. Gusto ko yan. Ayan. So, Next. Who is most likely to start the next fashion trend? 1, 2, 3, go. Paula. Yes. Aminado ako dyan. Sa titang... siguro sa ating dalawa lang. Sa aming dalawa. Kasi ako nga is very function over style. Function, comfort over style. At saka nga yan siya? Hindi pa nga yan siya nabibili ng niya, ng mga damit niya. Capsule wardrobe, wala. Oo, wala pa. Ako, very parang gusto ko rin autumn trend kasi. Tulad niyan, nung sinabi nila na ang skinny jeans ay for millennials, talagang ni-retire ko yung skinny jeans ko. As in, na-hurt ako. Na-hurt, parang ako yung sumalo nung hurt ng generation, ng millennial generation dun sa sinabi nilang, ay, pag naka-skinny jeans yan, millennial yan. Pero sabi ko, naman. Pero at the end of yung day na yon, order ako ng baggy jeans. Oo. Kasi nasaktan ako talaga. Niretire ko yung ko. Ngayon naka lang siya, naka Hall of Fame lang yung ko, skinny jeans ko. Malay mo after 3 to 5 years, babalik ulit yung skinny jeans na trend. Trendy na ulit siya. So yun na naman, meron na tayong reserbang skinny jeans. Kasi after 3 to 5 years ulit, baggy jeans na naman. So, at least meron na tayong pang jeans for the next 10 years. Kasi balik-balik lang naman yan siya. True. Pero na-hurt ako doon sa... Kaya minsan gusto ko rin sumunod sa uso. Alam ba, actually, din ako niyan nasabihan din ako na kapag naka-skinny, pag naka-leggings or naka-skinny jeans, millennial, parang mark ng millennial yan. Ako, dead ma. Talagang proud pa ako mag-skinny jeans. So, tapos kahit yung mga nasa paligid ko, lahat sila nakabagi. Kahit mga kaedad ko sila, dead ma. Ako, skinny. Pero ngayon, na-appreciate ko na yung baggy kasi ang ganda ng air circulation, be. Masarap siyang suotin sa mainit na panahon. At saka hindi siya very restricting. True. Si skinny kasi medyo lalo pag pag magbe-bend ka, uupo ka, ganyan, medyo may na yun, medyo may pag-ipit na ng ugat yun pero pero pag flare, pag baggy yung jeans mo, very free ka nga, flowy ka nga, tumove. At saka siya, in fairness, nakakapayat, nakakatangkad siyang tignan. So, ayun. Pero sa aming dalawa, siya nga yung medyo siya. Susunod, mas mabilis susunod sa uso siguro. Mas mabilis susunod sa uso at most likely magpapauso ng something. Ayan. Okay. Next. Ba yan? Okay. Nauna yung tawa. Who's most likely to hit a parked car? 1, 2, 3, go. Pam! Yes! Alam mo kung bakit kasi 80-80 talaga ako mag-drive. Kasi, alam mo, kasi ako, kumbaga, kahit ngayon, ini-embrace ko na yung pagiging zen na tita. Yung kasi sabihin ng zen? Yung ka na, yung alam mo yung pagong sa Kung Fu Panda.
Ano pangalan nun? Si Master, ano ba yun? Gong Pagong. Hindi, yung Pagong, basta yung Pagong nga sa Kung Fu Panda. Na Si siya yung Squirtle. Hindi ko alam. Si Blastoise. franchise. Franchise. Si Blastoise. Basta yung Zen, ibig sabihin yung ano ka na, hindi ka lang masyadong road rage, hindi ka beast mode. Okay. Zen, ganyan, peaceful. Very kalmado ka lang lagi. Very kalma. Although, pinapractice ko na ngayon, at least, yung pagiging kalmadong tita. Pag nilagay mo kasi ako behind the wheel, doon lumalabas yung pagiging, yung pagiging beast mode ko, ganyan. Ayoko nang may kasama sa daan. Bumili ka ng kalsada. Kaya nga hindi ako, feeling ko hindi talaga ako bagay. For the driver. Hindi ako bagay mag-driver kasi nga mabilis akong mabwisit sa mga ganun. Oo. Tapos, eto ka, hit a park car nga kasi feeling ko dapat mag-adjust nga sa akin yung mundo. Yes, very main character yan siya. As a writer, I'm the main character of my world talaga. Tama din naman yun. Ayun, alam mo minsan, merong isang time na pumunta kami ni Mama ng Pure Gold. Oo. Tapos ang dalang sasakyan ko noon ay I think yung Sorrento? Hindi, Yung Chevy na white. hindi yung Chevy, meron pa Camry. yung isa pa, yung next doon. Yung kay Tito Levi na Carens. yung Carens. Kia Carens. Yung Kia Carens na medyo luma na siya na white. Meron kaming Carens dati. So, ako yung pinag-drive ni Mama, ganyan. Para ma-practice ko din ba yung driving ko. So, ako yung nag-drive, ganyan. Yung park, alam mo yung parking sa Pure Gold, diba? Tabing kalsada siya. Tabing kalsada, very limited yung maneuvering space, ganyan. So, muntik-muntik ko talagang mabangga yung katabing kotse, ganyan. Tapos, si Mami, alam mo naman, pag siya, medyo nakaka-stress din. Pag, medyo siya for the passenger seat. Nung time na yun, passenger seat driver, ganyan, kasi katabi ko siya. Ganon. So, medyo na-stress na ako nung time na yun. Tapos yung nag-a-assist din kasi sa amin na nagta-traffic, parang nabubwisit na siya sa akin na hindi ko kasi alam, hindi ako marunong mag-parallel park ba tawag doon? Or hindi ako marunong mag-park in general, na pag ganon yung setting na super dikit-dikit yung mga sasakyan, tapos konting-konti lang yung wiggle room mo. Ganon. So, nung nung time na na-stress na ako, bomba ako, nasasakyan, ikaw na. Sabi ko, kas na na ako nabubwisit na ako. Sabi, ayun, waba ako ng sasakyan, pinalipat ko si Mama doon sa loob. Hindi na ako sumakay ulit ng sasakyan, nandun na lang ako sa labas, hinintay ko na lang na ma-park ni Mama. Tapos nung pag-uwi, sabi ko ayoko na mag-drive. Sobrang, ayun talaga, parang yun yung moment na na-realize ko na parang hindi para sa akin ang pagdadrive. Kaya pag merong nagtatanong sa akin, kailan ka bibili ng sasakyan? Kasi parang feeling namin ang ano mo na ganyan na kaya nang bumili ng sasakyan. Sa isip ko, grab. Mag-passenger princess lang ako. Hindi talaga ako pang driver dahil 80-80 ka akong mag-drive. True. Tsaka very proud ako kasi may seal of parang validate ni Kuya yung driving skills ko. Tsaka yan naman siya. Sa aming tatlong magkakapatid, ang unang natutong mag-drive ay si Kuya. Kasi syempre lalaki nga yan siya. Tapos marunong siyang both ng manual at saka automatic. Tapos si Kuya ang walang isang spec ng road rage sa katawan. As in, sobrang pasensyoso sa kalsada. At least pagkasama ko siya, ewan ko pang mag-isa siya. Pagkasama yung family kami, pag pinagdodrive niya kami, sobrang ingat niya mag-drive, sobrang swabe. Hindi ka makaramdam ng yung ganon, yung maano ka sa, yung mabigat yung paa sa preno, tsaka sa sa silinyador. So, tas validate niya yung driving skills ko. Sabi niya, okay ka na mag-drive. Sinave ko talaga yung video na yon. Kasi na-capture siya dun sa dashcam ko. Sinave ko yung video na yun kasi may validation yung driving skills ko ni Kuya. Ayan. So, ako talaga ay siguro, not my time yet. Siguro in time, kailangan mo rin makuha yung skill na yon for sure. Kasi syempre, it's a essential skill. It's a valuable skill, yes. True. Na kailangan, kasi paano pag nagka-zombie apocalypse, diba? Okay. Yun. Tapos, nagka-zombie apocalypse, tapos kailangan nyo ng sagasaan yung mga zombie. O maglalakad ka ba forever pag may zombie apocalypse? Hindi ako, pag zombie apocalypse, tatago ako sa mall. Kasi lahat na kailangan ko na. Kaya lang, possible din na maraming zombie doon. So, high risk, high reward.
Grabe na pag-isipan na natin yung zombie apocalypse. Ganun. Di ba kasi, di ba, meron yung sa mga zombie apocalypse, yung mga abandoned na kotse na meron pang, pwede mo pang magamit, ganyan. Para malayo lang yung travel mo, ganyan. Pero, basta, essential. Essential lang driving skill. So, eventually, matututunan ko rin naman yan siya, hindi pa lang sa ngayon. So, kailangan ko pang ma-master yung maging zen. Kalmado. Na tita. Yes. Okay. Kasi nagsisimula pa lang siya eh. Hindi pa ako super zen. Ganun. Ano yan? For the last question. Time's up na. Time's up na. Ay, ang saya sana nito. For the last question. Okay. Who is most likely to go on a TV show to look for love? Okay, 1, 2, 3. Pam! Yay! Alam nyo, kung pwede pong isali sa laruan or pusuan tong ate ko, isali nyo po. Isali nyo po to sa laruan or pusuan. Alam mo ba yun? Yung pinapop yung balloon. Oo. Parang nakita na ako ng isang clip nun na ayan, parang at this point, siguro look for fun. Not necessarily love, siguro date. Ganyan. Yan. So, kung sino pong gustong dumate sa ate ko dyan, binugaw na. Paki-comment po dyan or paki-DM kami. Okay, para hindi rin po namin kayo pansinin for 3 to 5 business days. O hindi. For the pansin yan for sure. Pag may gustong donate sa ate ko dyan, sige, go! Depende pa, Diyos ko, ito na binugaw na ako sa podcast. Go. Todo na to. Todo na to. So, ayun nga, kay sayang, may 1 hour na. Oo, time's up na tayo. Time's up na tayo. So, okay. That's it for our game of Chicks. That's a first game of Chicks pa lang yan. So, marami pa. Marami pang mga susunod. So, abangan nyo yan. Gagawin na namin yan moving forward after this. No? So, kung meron din kayong suggestion na game that you want us to play, go lang. Basta ang requirement lang namin is talk intensive kasi pang-podcast nga ang hanap. Pang-podcast nga sana. Ang hanap namin. Kung gusto nyo yung mga physical laro, kung gusto nyo magkalamansi relay kami, hindi po namin yan magagawa. Or kaya bamsap, hindi din. Agawang base, hindi namin kaya. So, yung mga yung kayang pag-usapan. Katulad nito, who's most likely to ganyan. Yan. So, comment nyo dyan, mga suggestion nyo na games para sa susunod namin na Game of Chicks. Correct. Ganyan. Nakakatuwa naman. Meron tayong bagong segment. Nakakaloka. Iba talaga ang pasabog ng 2026. Correct. Sean Tape. So, ayun. I hope na-enjoy nyo ang first ever Game of Chicks. And more to come. And more segments to come din. For sure sa iba naming episode. With that, we're ending this episode and I hope nag-enjoy kayo. Syempre, like, comment, subscribe, ganyan. Ayain nyo lahat ng mga friends nyo. Mag-watching, listening party kayo, ganyan. Okay, pwede nyo rin kaming gawing drinking game. Pwede rin naman. Or i-play nyo habang stuck kayo sa traffic, naguhugas ng pinggan, papalitan diaper ng anak nyo. Lahat ng pwede nyong gawin habang nakikinig. Go. Para productive din kayo habang naka-play kami sa background. Habang nakikinig kayo ng mga kabalbalan. Mga katangan. So, yun lang. Thank you so much, guys. See you sa next episode. Bye! Bye!